aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at gunit ako, lahat ng hawak ko, ang loob ko ay aking alay sa'yo. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa'yo, patnubayan mo't paghari ang lahat. Ayon sa kalooban mo, mag-utos ka, Panginoon ko. Nagtatanim ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo, at lahat ay tatalikdan ko. Tatalikdan ko. Ano ang ginagawa ng lalaking iyan sa lugar na ito? Palisan na ninyo at baka may makakita sa kanya na kausap natin. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ninyo binabawi ang inyong ginawa. Hindi sa ganito magwawakas ang ating napag-usapan. Tapos na ang papel mo sa amin. Wala ka nang magagawa pa. Papatayin na ang taong ipinagkanulo mo! Kayo ang dapat na pinaparusahan at hindi siya. Huwag kayong magtago sa inyong mga kasuotan na mistulang mababait na mga tupa. Kayo ang dapat na pinaparusahan at hindi siya. Ikaw ang lumapit sa amin. Baka nakakalimutan mo. Ipinagpalit mo na iyong guro sa 30 pirasong pilak. Ngayon ay saan mo ibabalik ang iyong nagawang pagkakamali? Naiibag ka na, lalaki! Ang usapan natin ay padadampot lamang ninyo siya at itatapon sa labas ng bayang ito. Pero wala sa usapan natin na sa kamatayan magtatapos ang lahat. Ipinagkanulo mo siya! Kaya wala kang karapatan na kami ay sumbatan sa mga bagay na magaganap na. Hintayin mo na lamang na mailibing ang tinatawag mong guro at doon ka humingi ng tawad sa kanya. Lalapitan ko ang punong Pilato at sasabihin ko ang mga kaganapang ito. Sasabihin ko ang totoong pangyayari at kaganapang ito. Isa kang hangal! Sa palagay mo ba ay paniniwalaan ka niya? Hindi na mababago pa ang kanyang pasya dahil ang taong bahay na rin ang magsabi ng kaganapang ito. Kayo, ang mga totoong traidor ng bayang ito. Naghanap kayo ng taong tutulong upang may sa katuparan ng inyong maitim na balak sa aking guro. Hindi ninyo matanggap na mas kikilalanin siyang guro kumpara sa inyo. Kung hindi ka aalis sa lugar na ito, baka hindi ka naabutan pa ng sikat ng araw, lalaki! Nagmamakaawa ako sa inyo. Ito naman ang inyong salapi. Ibinabalik ko na ito sa inyo. Ipatigil lamang ninyo ang pagpapahirap nila sa aking guro. Wala nang saysayang sa laping iyan, lalaki. Huli na ang lahat. Nangyari nang dapat mangyari. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na kaisa ka na rin namin sa nangyayari ito sa inyong guro. Kaya kung ibabato mo sa amin ang lahat ng pagkakamali, tandaan mo na mas malaki ang pagkakasala mo sa iyong guro kumpara sa amin. Sigurado ako na galit sa iyo ngayon ang iyong mga kasamahan. Kayo ang dahilan ng kaganapang ito. Sinilaw ninyo sa kinang salapi ang isang mahinang katulad ko. Hindi kayo tumapad sa ating napag-usapan. Hindi ko ito makakalimutan. Ano man ang nararamdaman mo sa pagkakataong ito, ay wala na kaming pakialam. Sa iyo na ang salaping iyan. Tumakas ka na at mapakalilayo. Dahil kapag nakita ka ng iyong kasamahan, baka sa kamay ka pa nila mamatay. Itapon na ninyo sa labas ang taong iyan at huwag na huwag nang hahayang makapasok muli sa lugar na ito. Huwag! Huwag! Hindi ako aalis sa lugar na ito hanggat hindi ninyo binabago ang inyong paratang sa aking guro. Hindi siya ang dapat pinaparusahan, kundi kayo! Huli na ang lahat, Judas. Pinatulan na siya ng kamatayan. At sa mga oras na ito, ay ipapako na siya sa krus! Hindi! Hindi totoo yan! Walang kasalanan ng aking guro! Hindi siya mamamatay!
O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Uko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y magmamasdan sa dakong tanan. Nang makita ko ang iyong pag-aaral, dadalangin akong nakataas, aking kamay magagalak na aawit ng papuring iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit ako ng buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, kaligtasan ay tiyak, hawak mo ako. Magdiriwang ang langit, ang Diyos ang siyang dahilan, ang sayo ay nangako, galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihintay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit ako, umaawit ako ng buong galak, ng buong galak, ng buong galak. Mula si Jesus hanggang sa ito ay malagutan ng hininga. Kapag dakay siyang ibiniba sa krus at inilipat sa harap ng kanyang ina. Isang katotohanang hindi natin maiwawaksi sa buhay ay ang kamatayan. Subalit, pilit nating iwinawaksi sa ating isipan. Nabubuhay tayo araw-araw na para bang nabubuhay tayo ng habang buhay. At pagdating ng takdang oras, saka tayo maliligalig, mapupuno ng takot at pangamba. Sa harap ng kamatayan, kapayapaan lamang ang nararamdaman ni Jesus. Dahil sa malalim niyang pagtitiwala sa Diyos. Dahil sa malalim na pananampalataya na hindi kamatayan ang huli nating hantungan. Dapat lang mamatay ang Jesus na yan. Ganyan ang mga napapalit ng tulaan. Ganyan ang nangyayari sa naghahari-harian. Lapastangan, nararatag lamang siya ang parusahan. Ganyan pa ang isang hari. Kaawa-awang nilalang. Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan?
Subalit, hinayaan siyang naghihirap sa krus at naliligo sa sarili niyang dugo. Isang impostor! Nararapat lamang na siya ay parusahan! Ama! Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Jesus, kung totoo na ikaw ang anak ng Diyos, bakit hindi mo hilingin na iligtas tayo ngayon sa kamatayan? Kapag nagawa mo ang bagay na yun, maging ako ay maniniwala na ikaw nga ang sugo na tagapagligtas. Hindi ka ba nangingilabot sa mga sinasambit mo? Ang taong ito ay walang bakit ng kasalanan. Nararapat lamang tayo sa katayuan ito sapagkat tayo ay lubos na nagkasala.